sa inyong lahat. Ngayon ay babahagi namin sa inyo kung ano ang kultura ng tribong Badyaw. Dito, malalaman natin kung may pinagbago ba ang kultura ng tribong Badyaw sa panlipas ng panahon. Sana'y makinig kayo sa aming diskusyon. Tara na at matuto. Lang iba na ang tribong Badyaw ay kilala sa tawag na St. Joseph's People of the Sea. Ay isang etnikong grupo sa Pilipinas na kilala sa kanilang malapit na ugnayan sa karagatan. Ang Pilipinong Badyaw ay nangangahulugang mga isda. Ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa karagatan o dalampasigan ng mga kapuluan sa sulok na binubuo ng probinsya ng Sulu, Tawi-Tawi at Katimugang Palawan. Sila ay may natatanging kultura na nakatuon sa kanilang kaugnayan sa dagat mula sa kanilang tradisyon sa hanapbuhay hanggang sa mga ritual at kaugnayan. Ngunit dahil sa modernisasyon at mga pagbabago sa lipunan, maraming aspeto ng kanilang buhay ang unti-unting nagbago. Ang paghahambing ng bago at lumang kultura ng mga Badyaw ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kanilang mga tradisyon habang nakikibagay sa mga hamon ng makabagong panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang kultura ng mga Badyaw, kung ano nga ba ang kanilang mga kultura sa iba't ibang aspeto at ang mga pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Magsimula tayo sa kanilang mga pagkain. Ang mga Badyaw ay karaniwang kumakain ng mga pagkain dagat dahil sa kanilang malapit na kaugnayan sa dagat. Narito ang ilang mga karaniwang pagkain ng mga Badyaw. Una ay ang isda. Pangunahing pagkain ng mga Badyaw ang sariwang isda na kanilang nahuhuli mula sa dagat. Iba't ibang uri ng isda ang kanilang kinakain na maaaring ihawin, ilaga o iluto sa simpleng paraan. Pangalawa ay ang hipon, alimango at iba pang shellfish. Bukod sa isda, karaniwan din silang namuhuli ng hipon, alimango at iba pang shellfish na kanilang iniluto o ibibenta rin. Pangatlo ay ang upo, isang uri ng sea urchin na niluluto kasama ng kanin sa loob nito. Kanya, isang mabigat na pancake na gawa sa harina ng bigas at asukal, pinipito sa malalim na mantika. Ja, isang rice cookie na gawa sa manipis na butter na niluluto sa mantika at iniikot habang mainit pa. Pang-anim ay ang huwalan, mga saging na nilagyan ng asukal. Ang mga Badyaw ay may malalim na kaugnayan sa dagat, kaya karamihan sa kanilang pagkain ay direktang nakukuha mula rito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga Badyaw ay nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang pagkain, lalo na sa mga lugar na urbanisado tulad ng Metro Manila. Halimbawa sa pagbabago at bagong pagkain na kanilang tinatangkilik ay ang pag-aangkop sa mga pagkain urban. Dahil sa urbanisasyon, marami ang mga Badyaw ang natuto at kumakain na rin ng mga pagkain karaniwang sa mga lungsod tulad ng fast food, instant noodles, at iba pang processed foods. Nagkakaroon ng access ng iba't ibang uri ng isda at seafood. Sa mga urbana lugar, mas marami silang access sa iba't ibang uri ng isda at seafood na hindi karaniwang makikita sa kanilang tradisyonal na pamayanan. Pangatlo ay ang pangangkop ng mga tradisyon na pagkain sa modernong pamamaraan ng pagluluto. Ang mga tradisyon na pagkain tulad ng upo-upo at panyam ay maaaring niluluto na gamit ang mga modernong kagamitan sa kusina at mga bagong sangkap. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Badyaw na mag-adapt sa kanilang kapaligiran habang pinapanatili pa rin ang kanilang mga tradisyon na kaugalian sa pagkain. Noon naman ay sa kanilang kasuotan. Ang mga Badyaw ay kilala sa kanilang kulay at kaapit-apit na kasuotan. Ang tradisyon ng kasuotan para sa mga kalalakihan. Sawal, ito ay isang uri ng maluwag na pantalon na kadalasang makulay at may mga design. Ang mga sawal ay komportable at angkop sa kanilang pamumuhay sa dagat. Ito naman ay ang saklot sa ulo. Karaniwang nagsusuot ang mga kalalakihan ng makukulay bilang saklot sa ulo na nagsisilbing proteksyon laban sa init ng araw. Mga kababaihan ay ang bato, isang uri ng blusa na may makukulay na design. Ang blusa ay kadalasang gawa sa magagay na materyales upang maging komportable sa mainit na klima. Pagkadyaw, isang maluwag na palda na sinusuot mula sa baywak pababa. Ang pagkadyong ay makulay at may mga tradisyon na design. Mga alahas, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng maraming makukulay na kwintas at perlas bilang palaki sa kanilang ulo at katawan.
Ang mga kasuotang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon, kundi nagbibigay din ng mga praktikal na benepisyo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa kanilang pamumuhay sa dagat. Ngunit dahil sa modernisasyon at impluwensya ng ibang kultura, may mga pagbabago sa mga tradisyonal na kasuotan ng mga badyaw sa paglipas ng panahon. Dahil sa modernisasyon at impluwensya ng ibang kultura, ay may mga pagbabago sa mga tradisyonal na kasuotan ng mga badyaw sa paglipas ng panahon. Ang ilan sa mga badyaw ay nagsisimula ng magsuot ng mga damit na mas moderno at praktikal, lalo na sa mga lugar na mas urbanisado, halimbawa na dito ay ang jeans at t-shirt. Sa kabila nito, marami pa rin sa kanila ang nagpapanatili sa kanilang tradisyonal na kasuotan, lalo na sa mga espesyal na okasyon at ritual. Sunod naman ay ang kanilang sayaw. Narito ang ilan sa mga kanilang sayaw ng mga badyaw. Una ay ang pangalay, kilala rin bilang fingernail dance dahil sa paggamit ng mga mananayaw ng mga habang kuko o metal na mga kuko na tinatawag na jamblay. Nagpapahaba sa kanilang mga daliri upang mas mapaganda ang kanilang mga galaw. Ang sayaw na ito ay nagpapakita ng mga elegante at malambot na galaw na sumasalamin sa paggalaw ng mga alang sa takot. Karaniwang isinasayaw ito sa mga kasalan, pesta at iba pang mahalagang okasyon. Ang pangalawa ay ang Igaw Jangay. Ang Igaw Jangay ay isang uri ng pangalay na partikular na kilala sa paggamit ng jangay o metal na kuko. Ang sayaw na ito ay mas mabilis at mas masigla kumpara sa tradisyonal na pangalay at ito ay nagpapakita ng mas masigla na galaw ng mga kamay at katawan. Igaw Jangay ay madalas na sinasayaw sa mga kasalan at iba pang espesyal na okasyon. Sa madaling salita, ang pangalay ay mas formal at mabagal habang ang Igaw Jangay ay mas masigla at gumagamit ng mga metal na kuko upang mapaganda ang sayaw. Ang pangatlo ay ang Igaw Timbol. Ang sayaw na ito ay kilala sa kanyang masiglang galaw at paggamit ng mga timbol o mga panyo na ginagamit sa mga mananayaw upang magpakita ng iba't ibang galaw at ekspresyon. Ang mga mananayaw ay madalas na nagsusuot ng mga makukulay na kasuotan at ang mga sayaw ay sinasabayan ng mga tradisyon ng musika at gumagamit ng mga instrumento tulad ng mga kulintang at kabang. Ang Igaw Timbol ay kadalasan sinasayaw sa mga pagdiriwang at espesyal na okasyon tulad ng mga kasalan at pagkistahan. Oo, may mga pagbabago sa kultura ng mga badyaw lalo sa kanilang sayaw dahil sa kanilang pakisalamuha at mas malawak na lipunan at modernong impluwensya. Narito ang ilan sa mga pagbabago. Una ay ang pag-angkop sa modernong forma ng sayaw. Dahil sa modernisasyon, nagiging exposed na sila sa iba't ibang uri ng sayaw tulad ng hip-hop, street dance at iba pang kontemporaryong estilo. Ang mga kabataang badyaw ay nagsisimulang maghalo ng ibang estilo ng pagsayaw na nagresulta ng fusion ng tradisyon at modernong elemento. Pangalawa ay ang pagganap sa entablado at kompetisyon. Mapapanood na rin sa mga entablado, festival at mga kompetisyon ang mga sayaw ng mga badyaw. Naging bahagi na ng mainstream ang ilan sa kanilang mga sayaw kaya't nagkakaroon ng modernisasyon sa pagganap ng mga ito upang mas maunawaan ng mas malawak na audience. Pangatlo ay ang pagbabago sa simbolismo. Sa modernong panahon, ang simbolismo ng kanilang sayaw ay nag-iirong. Ang kanilang sayaw ay nagiging ekspresyon hindi lamang sa kanilang kultura, kundi ng kanilang pagbagay sa mga bagong kapaligiran, ekonomiya at pamumuhay. Panghuli ay ang pagsama ng teknolohiya at modernong paggamitan. May mga pagbabago na rin sa paggamit ng kasuotan at musika, bagaman patuloy pa rin ginagamit ang tradisyonal na kasuotan. May ilang badyaw na gumagamit ng mas modernong costume lalo na sa mga kompetisyon. Nagkakaroon na rin ng electronic accompaniment sa halip na purong kondisyon na instrument. Ang mga pagbabagong ito ay indikasyon ng pagiging dinamiko ng kultura ng mga badyaw habang patuloy silang nananatiling tapat sa kanilang tradisyon. Patuloy din silang umaangkop at tumutugon sa mga pagbabago ng panahon. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang kanta o awit ng mga badyaw. Ang kultura ng mga badyaw ay malalim na nakaugat sa kanilang musika at mga awit na naglalarawan ng kanilang pamumuhay, kasaysayan at mga tradisyon. Karaniwang tema sa awit ng mga badyaw ay ang pag-ibig, kasaysayan at alamat. Ang leleng ay isang tradisyon na awit ng pag-ibig ng mga badyaw. Karaniwan itong inaawit sa mga kasalan at iba pang makakalagang okasyon. Ang mga liriko nito ay nagpapahayag ng pagmamahal at pag-alasa at madalas itong sinasaliwa ng mga tradisyonal na mga instrumento tulad ng gabang at ang angin. Pangalawa ay ang daling-daling. Ang daling-daling ay isang masiglang awit na kadalasan inaawit sa mga pagdiriwang at sayawan. Ang ritmo nito ay mabilis at masaya na nag-uudyok sa mga tao na sumayaw. Ang awitin na ito ay nagpapakita ng kasiyahan at pagkakaisa ng komunidad.
Pangatlo ay ang isa. Ang isa ay ang mga epikong kanta na nagkukwento ng mga alamat at kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Ang mga kantang ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon at madalas itong inaawit ng mga matatanda sa komunidad upang tutuan ng mga kabataan tungkol sa kanilang pinamulan at mga kaugalian. Ang mga awit ng mga Bajau ay hindi lamang simpleng mga kanta, ito ay mga kwento at tradisyon na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa sumusunod. Ang kanilang musika ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at pamumuhay. Ngunit, sa paglipas ng panahon, may mga pagbabago sa kanta o awit ng mga Bajau. Dala na rin ang iba't ibang impluwensya sa lipunan at ebolusyon ng teknolohiya. Una ay ang paghalo ng modernong musika sa tradisyonal na awit. Sa ngayon, ang mga Bajau, lalo na ang mga kabataan, ay nagsisimula na mag-integrate ng mga modernong estilo ng musika tulad ng pop, hip-hop at R&B sa kanilang tradisyonal na mga awit. Pangalawa ay ang pagpapalawak ng audience sa pamamagitan ng teknolohiya. Dati, ang mga awit ng Bajau ay kinakanta lamang sa kanilang lokal na komunidad o sa mga seremonya. Ngayon, dahil sa social media at online platforms tulad ng YouTube, Facebook at TikTok, nagiging mas accessible ang kanilang musika sa mas malawak na audience. Pangatlo ay ang paggamit ng modernong instrumento. Sa kasalukuyan, marami sa kanila ang gumagamit na ng mga modernong instrumento tulad ng gitara, keyboard, at maging electronic music tools. Nagdudulot ito ng pagbabago sa tunog ng kanilang musika, ngunit may pagsisikap pa rin na panatilihin ang essence ng kanilang tradisyonal na hilig. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa kanilang laro at libangan. Ang mga Bajau ay may mayamang kultura pagdating sa laro at libangan, pareho sa nakaraan at sa kasalukuyan. Narito ang ilang halimbawa. Una ay ang paglagoy at pagsisig. Isa sa mga pangunahing libangan ng mga Bajau ay ang paglagoy at pagsisig. Mula pagkabata, tinuturuan na sila ng kanilang mga magulang kung paano lumagoy at magtay na nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangalawa ay ang bangka-bangkaan. Isang tradisyonal na laro kung saan gumagamit ang mga bata ng maliliit na bangka na gawa sa kahoy o magaan na materyales. Pinalulutang nila ang mga bangka sa tubig at nagkakaroon ng paligsahan upang makita kung alin bangka ang mas mabilis. Ang laro ito ay hindi lamang isang libangan, kundi isang paraan upang ituro ang mga tradisyon at kasanayan sa pamumuhay sa kabilang lahat. Pangatlo ay ang pagtugtog ng amo. Ang amo ay isang uri ng gong na ginagamit sa mga seremonya at ritual. Ang pagtugtog nito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at libangan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pagbabago sa kanilang laro at libangan. Una ay ang basketball at volleyball. Sa kasalukuyan, marami sa mga kabataan Bajau ang nahihilig sa mga modernong laro tulad ng basketball at volleyball. Ito ay nagiging paraan nila upang makisalamuha sa ibang mga komunidad at mapanatili ang kanilang kalusugan. Pangalawa ay ang mobile games. Tulad ng maraming kabataan sa buong mundo, ang mga kabataan Bajau ay nahihilig din sa paglalaro ng mga mobile games. Ito ay nagiging bahagi ng kanilang modernong libangan at paraan ng kanilang pamumuhay. Pangatlo ay ang pagtugtog ng gitara. Bukod sa tradisyonal na mga instrumento, marami rin sa kanilang natututo sa pagtugtog ng gitara at iba pang mga modernong instrumento. Ginagamit nila ito sa mga simpleng pagtitipon at kasiyahan. Ang mga Bajau ay patuloy na naaangkop sa mga pagbabago sa kanilang kapaligiran habang pinapanatili ang kanilang mga tradisyonal na laro at libangan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa panliligaw. Ang panliligaw ng mga Bajau ay may mataas na antas ng formalidad at respeto sa pamilya ng babae. Narito ang ilan sa mga tradisyonal na aspeto. Una ay ang formalidad. Isinasagawa ang ligawan sa harap ng mga magulang at pamilya ng babae. Pangalawa ay ang pakikisama sa grupo. Mahalaga ang pagkikipagkalubido ng lalaki sa pamilya ng babae upang magpakita ang kanyang intensyon. Pangatlo ay ang pagsayaw at pag-awit. Ginagamit ng mga lalaki ang pagsasayaw at pag-awit upang ipahayag ang kanilang damdamin. Pang-apat ay ang butyang. Ang isang ganap na dalaga ay maaaring ligawan at mag-asawa. Lima ay ang akademya. Bawal hawakan ang babae hanggat hindi sila kasal bilang tanda ng pagkain. Sa kasalukuyan, ang mga Bajau ay nakakaranas ng modernisasyon sa paraan ng panliligaw. Una ay ang mas malayang ligawan. Hindi na kasi formal ang panliligaw ng maraming kabataang Bajau. Ang nagsasagawa ng modernong pagpapagig ng walang presensya ng mga kagulang. Pangalawa ay impluwensya ng teknolohiya. Ang paggamit ng mga cellphone at social media ay nagiging karaniwan sa panliligaw na nagdudulot ng mas mabilis na komunikasyon. Pangatlo ay mas malawak na kalayaan sa pagpili. Hindi naganap na nakasalalay sa desisyon ng mga magulang ang pagpili ng kapareha at mas malaya na ngayon ng kabataan sa pakikipagligawan at pagpili ng magpapangasawa. Ating pag-uusapan naman ang pag-aasawa ng mga Bajau.
Ang pag-aasawa ng mga badyaw ay isang sagradong seremonya na may mga ritual na sinusunod. Narito ang mga sumusunod na 5 kultura ng mga badyaw. Una, pag-isunan o arranged marriage. Ipinagkakasundo ng mga magulang ang kasal ng kanilang mga anak. Kadalasan ay walang kaalaman ang mga anak tungkol dito. Pangalawa, maagang pag-aasawa. Ang mga badyaw ay maaaring magpakasal sa murang edad kapag hindi ganap na dalaga o tinatawag na budyang. Pangatlo, ang pahenda. Ang tawag sa pamamanhikan ng pamilya ng lalaki sa pamilya ng babae bilang tanda ng respeto o paghingi ng panutulot sa kasal. Pang-apat, ang kawin o kasal. Sagrado ang kasal na karaniwang tumatagal ng 3 araw na selebrasyon at may mga ritual. Ang tradisyonal na seremonya ng kasal ay ginaganap sa bangkang bahay o sa baybayin na pinangungunahan ng isang imam o isang napakatandang miyembro ng komunidad. Kawin natin ang tawag sa isang simpleng kasalan at meron din silang maramihang kasalan. Pang-5, ang pagbibigay kaya. Ang pagbibigay kaya ay isang mahalagang bahagi ng kasal. Ito ay maaaring binubuo ng pera, alahas o mga yamang dagat tulad ng perlas. Ang dot ay simbolo ng kakayahan ng lalaki na suportahan ang kanyang magiging pamilya. Sa makabagong panahon, ang mga aspeto ng pag-asawa ay unti-unting nagbabago sa mga badyaw. Una, mas mataas na ang edad ng pagpapakasal. Dahil sa impluwensya ng edukasyon at batas, marami ng kabataang badyaw ang nag-aasawa sa mas matandang edad. Pangalawa, pagbawas ng arranged marriage. Mas kaunti na ang nagkakasundong kasal dahil mas pinahalagahan na ang sariling kagustuhan ng mga anak sa pagpili ng magpapakasawa. Pangatlo, mas simple at modernong kasal. Sa halip na 3 araw ang selebrasyon, ang ilang kasalan ay nagiging mas simple at hindi sumusunod sa buong ritual dahil sa modernong influensya o kakulangan sa kultura. Pang-apat, ang patuloy na tradisyon. Sa kabila ng modernong influensya, maraming badyaw ang patuloy na iginagalang ang mga tradisyon tulad ng dot. Ngunit iniangkop ito sa kontemporaryong konteksto. Ito ay nagbubunga ng isang mas makulay at mas modernong anyo ng kulturang badyaw. Ngunit nananatiling malakas ang respeto para sa mga tradisyong pangkomunidad. Ating pag-usapan naman ngayon ang pagbuo ng pamilya ng mga badyaw. Una, ang pagkakaroon ng pamilya. Itinuturing na natural na paghantungan ng tao ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Ang mga badyaw ay kilala sa kanilang pamumuhay sa mga bangkang bahay. Ang mga pamilya ay malapit at magkakasama sa kanilang mga bangka o sa mga komunidad sa baybayin. Pangalawa, ang pinhipuan at pinalilo. Ang bagong kasal ay nananatili ng 1 linggo sa pamilya ng babae na tinatawag na pinhipuan at pamilya ng lalaki na tinatawag na pinalilo upang makilala ng lubbusan ang kanilang mga biyanan. Pangatlo, ang aglio-ilo. Maaaring pansamantalang maninirahan ang bagong kasal sa magulang o kamag-anak at wala pa silang sariling tahanan. Ang pang-apat ay ang agmundaan bisigam. Kailangan magkayo ng sariling bahay ang bagong kasal bilang tanda ng kanilang pagsasarili. Kasabay ng modernisasyon, ang pagbuo ng pamilya sa mga badyaw ay nagbabago sa mga sumusunod na paraan. Una, mas maliit na ang pamilya. Sa halip ng maraming anak, mas kaunti na ang gustong maging anak ng mga badyaw dahil sa epekto ng edukasyon at ekonomiya. Pangalawa, ang paglipat sa urbanisadong lugar. Dahil sa migrasyon, marami ng badyaw ang bumubuo ng pamilya sa mga lungsod at hindi na nakakapagkayo ng tradisyonal na tahanan malapit sa tubig. Pangatlo, impluwensya ng modernong pamumuhay. Ang modernong pamumuhay gaya ng pagtatrabaho sa lungsod ay nagdudulot ng pagbabago sa struktura ng pamilya, kung saan hindi na nakatira ang mga magulang ng bagong kasal sa kanilang tahanan at mas independent na ang mga kabataan sa pagtayo ng pamilya. Pag-usapan naman natin ngayon ang panganganak ng mga badyaw. Una, ang liig. Sinusunod ang mga panghiling ito upang matiyak na ang ina mula sa paglilihi hanggang sa ito'y makapanganak ay ligtas sa kapamamakan ganoon din sa mga masasamang espiritu. Pangalawa, ang hiram. Ang paglilihi ng babaeng badyaw. Naniniwala sila na kailangan ibigay sa paglilihi ang anumang pagkain na ninanais nitong kainin. Naniniwala sila na lahat ng kinakain ng ina ay dumadaan sa dugo ng ina na siyang naging pagkain ng sanggol. Kapag hindi ito naibigay, mangyayari ang alkohelo. Alkohelo ang magiging epekto sa sanggol na nasa sinapupunan ng ina. Maaaring hindi normal ang paghati ng sanggol, tulad ng pagiging gulol sa pagsasalita o kaya ang labis na paglalaway nito. Mag-ring. Tapis lamang ang isinusuot ng buntis mula 5 ng hapon hanggang kinaumagahan.
Niniwala ang mga Badyaw na matamis sa aswang ang dugo ng isang buntis. Sa kulturang Badyaw, ang tingga ay pamontra sa aswang, demonyo o masasamang espiritu. Kapag may suot na tingga, ang buntis kusang lalayo o aalis ito sapagkat maaaring magtunaw ang isang aswang o demonyo. Panday. Ang tawag sa manghihilot ng mga Badyaw, nangangalaga sa mag-ina mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak nito. Siya ang gumagabay sa ina sa mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng isang buntis at mga paniniwala ng mga Badyaw sa pagbubuntis upang matiyak na hindi mahihirapan ng ina sa panganganak at kaligtasan nito. Ang yuntan buhat. Ang pag-anyaya sa panday sa paghihilot sa buntis 2 buwan bago ito manganak. Ang paghilot ng panday ay batay sa tradisyon at paniniwala ng mga Badyaw. Ito ay may kasamang pagkawal upang masiguro na maging malusog at normal ang sanggol at hindi mahihirapan sa panganganak ang ina dahil tuloy-tuloy lamang ang paglabas ng sanggol. Sa kasalukuyan, ang kanilang tradisyon sa panganganak ay umiiral pa rin magpahanggang sa ngayon. May mga ibang Badyaw naman ang sumasali sa mga programa ng mga gobyerno para sa mga buntis. Sa pagbabago ng panahon, may mga pagbabago rin nangyayari sa kultura ng mga Badyaw. Ngayon, dumako naman tayo sa paggawa ng bahay. Ang mga bahay ng mga Badyaw na kilala rin bilang Samang Badyaw ay tradisyonal na itinayo sa ibabaw ng tubig, karaniwang sa mga baybayin o sa mababaw na bahagi ng dagat. Ang mga bahay dito ay tinatawag na stilt houses o bahay na nakatayo sa mga haligi. Narito ang ilang mga detalye tungkol sa kanilang tradisyonal na pamamaraan ng paggawa ng bahay. Una, ang mga materyales. Ang pangunahing materyales na ginagamit sa paggawa ng bahay ay kawayan para sa haligi at sahig, manipis na kahoy para sa dingding at dahon ng niyog o palaka para sa bubong. Ang disenyo naman nito, ang mga bahay ay may malaking bintana upang makapasok ang sariwang hangin mula sa dagat. Ang sahig ay gawa sa kawayan na nagbibigay daan sa tubig na dumaloy sa ilalim ng bahay. Ang pangatlo ay ang pagkakakabit-kabit. Ang mga bahay ay karaniwang magkadikit at nakatali sa isa't isa upang magbigay ng suporta at katatagan laban sa malalakas na ahon at bagyo. Sa pag-aayos naman, kapag may bagyo o nasira ang bahay, ang mga kapitbahay ng Badyaw ay magtutulungan sa pag-aayos gamit ang mga materyales na makukuha mula sa paligid. Sa kasalukuyan, may mga proyekto ang gobyerno at iba't ibang organisasyon para sa pabahay ng mga Badyaw sa Pilipinas. Halimbawa, ang Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD at National Housing Authority or NHA ay may ongoing na proyekto sa Zamboanga City para sa mga pamilyang Badyaw. Bukod dito, sa Leyte, may mga bagong bahay na itinayo para sa mga Badyaw na gawa sa bamboo at nipa leaves. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng pagsisikap na mabigyan ng mas maayos na tirahan ang mga Badyaw na kilala bilang mga sea nomads mula sa Mindanao. Sa kabilang dako, ang pagsasaka ng mga tribong Badyaw. Ang kanilang kultura at pamumuhay ay malapit na konektado sa dagat, kaya ang pagsasaka ay hindi pangunahing bahagi ng kanilang tradisyonal na kabuhayan. Ngayon, sa paglipat ng ilang mga Badyaw sa iba't ibang lugar, sila ay nakapag-adjust sa kanilang nililipatan. Ang ibang mga Badyaw ay kinukuha ng ilang mga may-ari ng sakahan upang maging trabahador sa kanilang mga sakahan. Ngayon, isa na rin ang pagsasaka sa hanapbuhay ng mga Badyaw. Sunod ay ang hanapbuhay ng tribong Badyaw. Pag-iisda ay ang pangunahing paraan ng pamumuhay ng mga Badyaw. Ang kanilang kadaluhasaan sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda tulad ng spearfishing at net fishing ay pinasa sa mga henerasyon. Ang mga ritual ng pangingisda ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura na kadalasang sinasamahan ng mga seremonya at pag-alalay sa mga espiritu ng dagat. Sunod ay ang pagkuha ng perlas. Kilala rin ang mga Badyaw sa kanilang husay sa pagsisid para sa mga perlas. Ang kanilang kakayahan sa malalim ng pagsisid ay nagbibigay sa kanilang kakataon na makakuha ng mga perlas na kanilang ibinibenta. Paggawa ng binta. Ang mga Badyaw ay gumagawa ng mga tradisyonal na bangka na tinatawag na binta. Ang mga bangkang ito ay ginagamit hindi lamang sa pangingisda, kundi pati na rin sa paglalakbay at kalakalan. Sa kasalukuyan, ang mga Badyaw ay hindi na lamang pangingisda ang pangunahing hanap buhay. Ang ilan sa kanila ay nakikipagsapalaran sa mga syudad dahil sa kanilang paglipat sa iba't ibang lugar upang makaiwas sa kabuluhang dala ng terorismo noon. Pinapasok nila ang mga trabaho pwede nilang gawin, makalikom lang ng pera upang mabuhay sa mundo nila kalawan. May ibang Badyaw ang namamalimos sa labas ng simbahan at ang ilan ay may dalang mga papel na may sulat upang malimos ng pera. Sunod ay ang paraan ng pamamahala sa nasasakupan ng tribong Badyaw. Noong unang panahon, ang pamamahala ng mga Badyaw ay umiikot sa kanilang kultura at tradisyon.
Bilang mga nomadikong mangingisda, umaasa sila sa dagat para sa kanilang kabuhayan at pamumuhay. Ang kanilang sistema ng pamamahala ay kolektibo at pinamumunuan ng mga nakatatanda at mga lider ng komunidad. Ang panglima o lider ng tribo ang siyang pangunahing tagapagdesisyon sa mga usaping pampamayanan. Ang mga nakatatanda sa kabilang banda ay nagsisilbing tagapayo at nagbibigay ng karunungan mula sa kanilang karanasan. Meron din ng mga panday o mga manggagamot na nag-aalaga sa kalusugan at espiritual na pangangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng tradisyonal na medisina at ritual. Ang kanilang pamahalaan ay nakatuon sa pagtutulungan at pagkakaisa kung saan ang bawat isa ay may tungkulin na ginagampanan para sa kabutihan ng lahat. Ang mga badyaw ay may mga malalim na ugnayan sa kalikasan at ang kanilang mga desisyon ay madalas na nakabatay sa pangangalaga sa kanilang kapaligiran at mga yamang dagat. Ang kanilang paraan ng pamamahala ay simple ngunit epektibo dahil ito ay nakabatay sa kanilang matibay na ugnayan bilang isang komunidad. Sa kasalukuyan, ang mga badyaw ay nakaharap sa iba't ibang uri ng pamamahala at pagsasaayos sa kanilang mga nasasakupan, lalo na sa konteksto ng modernong lipunan. Dahil sa urbanisasyon at migration, marami sa kanila ang napilitang mag-adjust sa mga bagong kapaligiran at sistema ng gobyerno, komunidad at kooperatiba. Sa mga bagong lugar na kanilang tinitirhan, kadalasang bumubuo sila ng mga organisasyon at kooperatiba upang protektahan ang kanilang mga karapatan at interes. Ito ay isang paraan upang sila ay magkaisa at magkaroon ng representasyon sa mga malalaking lipunan. Integrasyon sa lokal na gobyerno. Kailangan nilang makibagay sa mga regulasyon at batas na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan. Kadalasan, ang mga lider ng kanilang komunidad ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng kanilang grupo at ng lokal na otoridad. Edukasyon at kalusugan. May mga programa, inisyatiba ang mga pamahalaan at iba't ibang NGOs na naglalay bigyan sila ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Mahalaga ang partisipasyon ng mga badyaw sa mga programang ito upang masiguro ang kanilang kabutihan at pag-unlad. Tradisyonal na pamamaraan. Sa kabila ng mga modernong pagbabago, sinusubukan pa rin ng mga badyaw na panatilihin ang kanilang tradisyonal sistema ng pamamahala sa abot ng kanilang makakaya. Halimbawa, ang mga nakakatanda at lider ng komunidad ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pagdedesisyon at paglutas ng mga alitan. Ang panghuli ay ang tungkulin ng bawat miyembro sa kanilang pamahalaan ng tribong badyaw. Sa tradisyonal na pamahalaan ng mga badyaw, may mga pangunahing tungkulin na ginagampanan ng bawat miyembro ng kanilang komunidad at ang mga ito ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan at kaayusan. Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin. Una, panglima o ang pangunahing leader, ang itinatalaga ng sultan. Ang pinuno ng komunidad na responsable sa paggawa ng mahalagang desisyon, siya ang nagiging tagapamagitan sa mga alitan at tinitiyak ng kapayapaan at kaayusan. Mga nakakatanda, mga tagapayo ng dato, sila ay nagbibigay ng kanilang karunungan at karanasan para sa ikabubuti ng komunidad. Tagapagtanggol, ang mga badyaw ay hindi kilala sa pagiging agresibo, ngunit may mga miyembro silang responsable sa pagprotekta ng komunidad mula sa mga banta. Mangingisda, sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng kabuhayan ng komunidad. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa pangingisda ay napakahalaga para sa pagkain at kalakalan. Babaylan o panday, ang tagapag-ingat ng kanilang mga espiritual na paniniwala at ugalian. Siya rin ang nag-aalaga sa kalusugan ng komunidad gamit ang tradisyonal na medisina at ritual. Sa kasalukuyan, ang mga badyaw ay nag-aangkop sa bagong sistema ng pamahalaan habang sinusubukan panatilihin ang kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Narito ang ilang pangunahing tungkulin ng bawat miyembro, lider ng komunidad. Panglima o pangulo, ang pinuno na gumagawa ng mahalagang desisyon at tagapag-ugnay sa mga ahensya ng gobyerno at NGOs. Mga nakakatanda, patuloy silang nagsisilbing tagapayo, nagbibigay ng gabay batay sa tradisyon at karanasan. Tagapamahala ng kooperatiba, responsable sa organisasyon ng mga proyekto at programa na nakakatulong sa kabuhayan ng komunidad. Tagapagtaguyod ng karapatan, may mga miyembro na nagtatrabaho upang protektahan ang karapatan ng kanilang komunidad, lalo na sa usapin ng edukasyon at kalusugan. Tagapag-ingat ng kultura, ang mga babaylan o katumbas na lider espiritual ay nagsisiguro na ang kanilang mga ritual at tradisyon ay patuloy na